17 years old lang siya nang tumakas sa kulungan. Pagkatapos nito, nagtago siya sa gubat, nagnakaw ng pagkain, pera, kotse, bangka, at kalaunan, pati eroplano ninakaw niya at pinalipad ito papuntang Bahamas. Walang lisensya ang batang ito. Wala ding formal na flight training, pero natuto siyang magpalipad gamit ang paglalaro ng online games. Sinasabi ng marami ng buhay ng batang ito ay parang real-life GTA. Siya si Colton Harris Moore. At dahil madalas siyang nakapaa habang gumagawa ng krimen, nakilala siya bilang the Barefoot Bandit. Magulo ang childhood ni Colton. Lumaki siya sa Washington State sa isang dysfunctional home. Bata pa lang, nagkaroon na siya ng problema sa batas. Noong 2008, habang nasa juvenile halfway house siya, tumakas siya. Doon nagsimula ang massive manhunt. Nagtago siya sa kagubatan. Pumapasok siya sa mga bakanting bahay para kumuha ng pagkain, damit at gamit. May mga instances pa na nakahanap ang pulis ng tent na puno ng pagkain, laptops at iba pang ninakaw niyang gamit. Pero ang pinagtataka ng mga pulis, wala doon si Colton. Alam mo kung nasaan siya? Nasa taas ng puno. Pinapanood ang mga pulis sa ibaba. Sinasabi ng marami na para siyang character sa Assassin's Creed. Ilang panahon ang lumipas at hindi pa rin siya mahuli-huli. Habang tumatagal, lumalala ang kanyang mga krimen. Hindi na lang pagkain ang kinukuha niya. Nagnanakaw na rin siya ng kung ano-ano, mga electronics, pera, mga kotse, at mga bangka. Dito rin naging sikat ang kanyang nickname na Barefoot Bandit. May ilang crime scenes kasi kung saan nakapaa siya. May pagkakataon pa na iniwan niya ang drawing ng mga yapak bilang parang signature niya. Habang dumarami ang krimen, dumarami rin ang pulis na humahabol sa kanya. Pero paulit-ulit siyang nakakatakas. Dito naging almost unbelievable ang kwento. Ang batang si Colton ay walang pilot license. Wala rin siyang normal na flight school training. Pero nag-aral siya gamit ang aircraft manuals at flight simulator computer games. At pagkatapos nito, nagnakaw na siya ng totoong eroplano. Hindi lang isang beses ha, maraming aircraft ang nasangkot sa crime spree niya. May mga eroplanong pinalipad niya mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar at may ilan ding bumagsak pagkatapos. Pero nakakabaliw ang fact na nakakalipad siya ng ganun kalayo kahit wala siyang proper training. Parang nag-aral sa simulator tapos bilang nag-final exam sa totoong eroplano. Habang hinahabol siya ng authorities, nagpalipat-lipat siya sa iba't ibang states sa Amerika. May mga krimen na nalink sa kanya sa Washington, Idaho, Wyoming, South Dakota, Nebraska, Iowa, at Indiana. Nagnakaw siya ng sasakyan, nagnakaw siya ng bangka, pumasok sa mga bahay at negosyo. Kaya kahit naging internet legend siya sa ilan, hindi ito harmless adventure. May mga tunay na biktima at totoong panganib ang mga ginawa niya. Pero hindi pa yun ang pinakagrabe niyang escape. July 2010, nasa Indiana si Colton. Pumasok siya sa isang hangar at nagnakaw na naman ng eroplano. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang kabilang state ang destinasyon niya. Pinalipad niya ang eroplano papuntang Bahamas. More than 1,000 kilometer ang biyahe. Eventually, kinapos ng fuel ang aircraft at nag-crash land sa Abaco Island. Pero kahit bumagsak ang eroplano, nakaligtas siya. Pagkatapos, tumakas na naman. Doon naging international manhunt ang paghahanap sa kanya. Ilang araw siya nagtago sa Bahamas. Up until July 11, 2010, natuntun na siya ng Bahamian authorities. Pero imbis na sumuko agad, nagnakaw siya ng speedboat at tumakas sa dagat. Nagkaroon ng dramatic boat chase. Kinailangan pang barilin ng pulis ang engine ng bangka para mapatigil siya. At doon, matapos ang mahigit 2 years nang walang tigil na pagtakas, nahuli din si Barefoot Bandit. At nang arestuhin siya, nakapaa pa rin siya. Ang tanong, magkano ang damage niya? Ayon sa FBI, umabot sa at least $1.4 million ang losses na iniwan ng kanyang crime spree. Kasama rito ang ninakaw at nasirang property, vehicles, boats at aircraft. Pagbalik niya ng Amerika, umamin siya sa maraming federal crimes. And by 2012, sinentensyahan siya ng federal court ng 78 months in prison. Bukod pa sa state sentence na natanggap niya. Sa huli,
dito na natapos ang real life GTA journey ni Colton. Kung gusto mo pa ng magit pang kwento, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.